Araw na Vilon, ako naman ang iyo makakaupod Charmaine Perito Balvas. Ngan kaupod naton sa Master Control si Engineer Joven Cardenas. Okay, so di na kita maglangan pa mga sangkayan. Nakatan update ikang dida sa Eastern Samar pinagikan ati Pen Pumida. Yes, ati Pen, nanan imo mga balita nganandam sa aton para yan na nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so thank you da mga salamat, Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Anay kay makawing anay kita, waray pa. Naka-live na ba? Okay. Alright, so good morning haaton nga tanan. Ati Pen pumida ito na iyo kahampang para yan ang adlawhan fra Thursday, February 26 ato na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Yes, kaupo daton didi Master Control Engineer Alcuin Baldonido. Transmitter side, Chief Tech Joey Policarpio, pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Ato nanay greet an ato na mga ka-PCO ngan sugadman an tikang naman ha DYDZ FM para ato na pagkaharampang yan ang agahan na Thursday. Kumusta? Maupay nga aga Ruel Bugnos. Good morning, dida naman RP Sogod, nabugos nga puwersa na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, maupay nga aga. Sugad man PIA, good morning Steffi Libarios. Yan, good morning gihapon, nga dakan Serian Arinto, ito na ato na Regional Head, Philippine Information Agency Region 8. DYDC FM, Miss Micaela, maupay nga aga. Siyempre, din ato na dapit. Good morning. Wow, maupay ito na ato na panahon na didiha syudad hito na Borongan. Bugos nga sinirangan Samar na shine. Yan na pala, no? Maupay ito na ato na kaagahan na yan na. Mostly sunny kami na didiha Borongan City. So naghihinaot kita na bugos nga probinsya hito na sinirangan Samar. Amuin nakaka-eksperyensyahin na maupay nga panahon na 26 degrees Celsius. Partly cloudy conditions sa paglalauman yan ang tikaurod to. Pero namnamin natin ngayon ang maupay nga panahon na yan ang mga oras. Sige, panagawas ito na mga binunakan para magmara. Pagtagatubig naman, waray man paabiso ito na Borongan Water District. Salit na galalaom kita, no? Tuloy-tuloy gihapon ito na awas na tubig didaha ato na tagsa-tagsang magagripo. Pagtaga power kuryente, waray man liwat paanunsyo ito na Isamelco para hin sked power interruption. Damo nga salamat. Pero kung may da mga unscheduled, sige lang, no? Waray na ito na mahimo. Ito na nga tanan in preventive measures, no? Ito na ito na lokal nga kooperatiba. Komunikasyon, okay man na daman. Sugad man ito na pagtagapasi orden, habugos nga probinsya ito na sinirangan na Samar, okay man. Anay parangayan ito na power, tikang Borongan na Water District, kung waray paabiso hin awas hin supply or anuman nga mga pag-ayad ito na BWD. Adi naman adton na ira pahinumdum hangatanan nga mga konsumidor magkakamayada disconnection. Uy, pangutod na mainiyan nga adlaw Pebrero 26 para inihan na mga sakop na masunod nga mga lugar
Barangay Libuton, atensyon di daha iyo kung oray pa kamo makakabayad hadto na water bill, Sitio Palara, Barangay Kagbonga, Bayubay, Barangay Pipilitan, ngan Barangay Hindang. Iginpapahibaruliwat nga distrito nakapanhatag na hin disconnection notice or pahibaro ang mga apektado nga mga konsesyonaryo. Ang disconnection ko na pangutod, iginpapatuman la ang mga concessionaire nga may daan na duha ka bulan ngan sobra pa nga baraydan adton mga unpaid water bill hasakubhin na duha ka bulan. Mahinungdanon nga ginaaghatan nga tanan nga apektado nga konsesyonaryo pakig-coordinate kamo ngan magbayad hadton mga obligasyon antes pa man na sabi nga petsa para malikayan syempre iton na disconnection. Magkakamay-ada gihapon ito na BWD in orientation seminar. Bahin naman iton katungod nga na responsibilidad hadton mga concessionaire ha water service connection. Buwas na ini nga adlaw Biyernes ha opisina hiton BWD iton first batch alas 9 hiton aga, second batch alas 2 hiton club. Sige, pag-attend kita adton para ini matsaydan kita hiton ato na mga katungod nga responsibilidad. Samtang hapag sa linurog naman hiton Oral Health Month, malampuson nga ginaselebrar ini ha Barangay Binuwangan maupay nga aga dinhi aton syudad na Borongan ha pangungunahan na City Health Office Dental Section. So kakilip ito ng adlaw ha Binuwangan Child Development Center. So nagpapasalamat aton City Health Office Dental Section nga dahadton pakig-urusa hadton opisyal han nasabing nga barangay. Alright, so dito na paglanganin pa adi na ka barangay adton mga notisya nga nahikay pinaagi hadton Laray Uluhan tikang hadton DYES News Team para yan ang adlawhan na Huwebes Pebrero 26. Sobra mil nga mga PWD sa nasyudad na Borongan, kinarawat hin ayuda pinansyal tikang iniha lokal nga pamunuan. Samtang House Minority Leader Libanan iginuundong adto na dayon nga pagplano han Sorsogon Northern Samar Link Bridge ngan DPWH magahatag timeline hadto na feasibility study. Samtang traffic enforcer duha nga iba pa nag-surrender hagin pahugot nga kampanya na Pro 8 kontra illegal nga droga. Amini adto na mga Laray Uluhan kanay detalye aton ilalatag has second half din nila aton taramdan. Morning, Eastern Visaya. Damang salamat sa imong mga pasiuna at Pen Pumida. And good morning liwat sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Okay, so update naman kita tikang sa Southern Leyte. Pinagi kan Kuya Ruel Bugnos tikang sa RP Sugod. So yes Kuya Ruel, nanan imo mga balita, mga update nga naandam para yan na nga adlaw. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Charmaine, good morning. Maayong buntag sa itong mga suking tipaminaw. Good morning, gikan diri sa lungsod sa Sugod. Maayong buntag usab ni Ma'am Pen Pumida diha sa Radyo Pilipinas Borongan kang Stephanie Libarios usab sa PIA. Good morning usab ni Regional Head sa Ryan Arinto and of course ni Micaela Gongora da sa TYDC. And later on, ato po dahil makaubano si Sir Bong Pidarino po. Good morning. Sa panahon, for the first time in a while, medyo nakasinatitag, medyo mainit-init. O ginagmay na po lagi gihapon ng panganod. No? So, dako ang posibilidad nga makasinati gihapon ta og mga pag-uwan all throughout the day. Maulagin usa sa mga hagit na toron sa itong pandawas kining Sipon Ubo, unsa pa na diha. So, bantay ta permi, let's make ourselves healthy aron nga masiguro nga maproteksyonan kita sa kining bago-bago nga panahon.
Sa ato nga kuryente, gawas niya ng mga unscheduled no nga mga power interruption no ay mga linya nga mga unscheduled mga scheduled power interruptions rather for today. 8 a.m. to 5 p.m. Sa Hinundayan tungod kini sa kining single phase line reconductoring kini sumalapas sa Soleco. And another schedule for today, 8:30 a.m. to 5 p.m. Sa portion sa Tagnipa, Masin City, dool sa UCCP no tungod sa kining pole relocation kay na ay building construction sa nasgutan nga lugar. Sa atong tubig naman, kining atong tubig no mag-agad ra malagi sa kuryente kung nay brown out, sure jud nang na ay power interruption nang water interruption diri nga ni sa atong opisina. Og naa jud nay way kulay kuryente, wala pud tay aga sa tubig. So mauro jud na ang atong inumduman permi no. So hopefully di ra pod magpaong ang kuryente diri sa atong lugar. And bisan na pod din no, sa kanang nasinati nato nga mga pag-uwan sa mga milabayng adlaw, dahil duha gyud unfortunately ka mga balay nga nasunog diri sa atong probinsya. Diha sa lungsod sa Tumasopos, dahil 2-story building diha nga nasunog sa barangay Banday. And dito pong miaging adlaw diha pod sa Barangay Union sa lungsod sa Buntok, usa po ka residential area sad ang nasunog no. So ato nga pahinumdum pirmi sa ato nga mga nanag-iyag balay to check na nga atong mga linya sa kuryente, unsa pa na diha nga mga posible nga mga fire hazard sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, i-check jud nato na pirmi kay lisod na balikon kung naugdaw na ang atong tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. Okay, so para sa atong mga headlines, sa atong mga impormasyon nga ipaambit kaninyo karong butag. Para sa itong mga impormasyon, mga kaigsuunan, libre nga binhi sa mais, gipangapod-apod sa itong mga mag-uuma diha sa Dakbayan sa Maasin. Drying system shed, ito ko dausab sa lungsod sa St. Bernard. Bontoc Primary Care Facility, nagpahigayon og kalihukan subay sa pagsaulog sa Oral Health Month. Mga opisyal usab sa Maasin City, gipaubos sa pagabansay sa Emergency Operations Center. Lalawigan sa Southern Leyte nakadawat og anaa sa 53 milyones ka pesos nga ayuda sa Bagong Pilipinas RISE Program og usa ka wanted person na singkop sa Bontoc Municipal Police Station. Ang dugang detalye na makaigsunan atangi sa second half ning ato nga programa, ang Good Morning Eastern Visayas. Atong oras, alas 8:14 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damang salamat sa inyong mga pasiuna, Kuya Ruel Bugnos. And good morning sa bugos ng pwersa sa RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. At kadi naman kita sa ton partner, tigang sa Akadim, tigang sa VSU DYD CFM, aton makakaupod si Ate Mikay Gongora. Yes, Ate Mikay, good morning and nani mo mga balita nga naandam para yan nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Ma'am Charmaine. Good morning maupay na agaliwat sa inyong mga kaubanan o kinatibok ang puwersa diha sa RP Calbayo. Good morning as well to Ma'am Pen diha sa Borongan, RP Borongan, to Ma'am Steffi Libario sa PAA, and of course kang Sir Ruel Bugnos sa RP Sugod sa kinatibok ang puwersa. O sa nagkalain-laing partner stations, oo, nga apil ni ining atong tulumanon matagalas 8 kuto balas 9. Good morning Eastern Visayas. Yes, maadyong adlaw, maadyong buntag kanatong tanan. And of course, atong masuking tigpaminaw sa nagkadaiyang dapit no sa mga nagpaminaw nato maparadyo man o via Facebook Live sa atong mga viewers. Good morning, maadyong buntag, mayong buntag, mga higala sa kahanginan. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ang iyong makauban gikan sa VSU DYD sa FM para sa karong edisyon ng atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas. Ug alang sa atong mga pasiunang impormasyon, karong adlaw Huwebes, Pebrero 26,
tuig 2026 mag-una kita mga higala sa update sa atong panahon. So sa pagkakaroon na nagpakita gayud ang atong haring adlaw no dinhi sa atong nahimutangan sa Baybay City. Arang gyud ka init ang atong panahon karon and nag blue gyud no ang atong kalangitan tungod kay walay dag-om, walay panganod mga higala. So hopefully magpadayon kini sa tibok adlaw kay aron ang atong mga or daghan ta nga mga buluhaton nga mahimo mga higala no. So ang atong temperatura naa sa 25 degrees Celsius, real feel 28 degrees Celsius mga higala. So intervals of clouds and sunshine mga higala karong adlaw Pebrero 26. Sa lain pang update, ang atong Eastern Samar Delegation na ning abot na no, ready to compete na. Niabot na sila kagahapon o dito sila na himutang sa Baybay City National Night High School mga higala. So maabi-abihon or gi-welcome gayud sa ato ang dakbayan sa Baybay ang delegation from Eastern Samar kagahapon Pebrero 25 sa ilang pag-abot dinhi sa dakbayan sa Baybay and ready na to compete for the upcoming Evraa 2026. Tulo na lang kaadlaw pagasugda na ang maong Evraa mga higala no. So yes, alang lang pud sa atong mga alang sa kasayuran sa atong Evraa 2026 delegates, ang atong dakbayan sa Baybay nagpasabot pinaagi sa City Traffic Management and Terminal Office kon City MTO para masiguro gyud nga dili mo mawani no diri sa dakbayan sa Baybay ang atong mga tricycle o alang sa kasayuran sa tanan. Ang yellow tricycle poblasyon lamang kana ang iyang rota, blue tricycle eastbound area, red tricycle southbound area, and ang white tricycle northbound area. So kung asa man kamo padulong, at least you will be guided mga higala no. And remember nga ang atong mga estudyante, Evraa Meet athletes, PWDs, and senior citizens are always entitled to a 20% discount. So, doon na 20% nga discount. Inyo lamang i-present ang inyong official Evraa or student ID aron maka-avail ning 20% alang sa atong sa rate no sa atong mga tricycles mga higala. If you have a Ilaman ang pasahe, Miss Mikay? 10 pesos Short lamang. ride. 10 pesos ma'am within okay. dinhi sa dakbayan sa Baybay. And ako ano na mga pangutana, mamahimong mo reach out sa atong City MTO sa numerong 0917-6866-455. So enjoy the competition and ato himuon ng Evraa 2026 nga usa ka unforgettable and memorable nga event mga higala. Okay, so sa lain pang pahibalo, by the way ang atong Baybay City Water District wala may abiso no nga dunay water interruption. Oo, and ang ingon man sa atong Lieco 4 nagpagawa sila og Power Advisory number 2026-016. So adunay ipahigayon nga tapping of 3-phase line for Super Health Bato. Ipahigayon kini ugma pod. Aw karong adlaw Thursday, Pebrero 26, alas 8:30 ang takna ko to alas 5:30. So 9 hours kini mga higala no. Ang apektado is ang Inigihan District, GNF Pure Gold Dry Market, Wet Market, Baywalk area, Juan Luna Street going to Pierre mga higala no. So yes, aduna usay Power Advisory number 2026-017 line na maintenance and new schedule kini ipahigayon karong Pebrero 28 adlaw Sabado alas 8:30 ko to alas 5:30 and pipila ka barangay sa Hilungos, parts of Barangay Liberty, from Purok kay Mito, Barangay Tejero, Makinhas, Tambis, Imelda, paatag nate Marangog, Bagong Bayan, Santa Rita, San Isidro, Agutayan, Hampangan, Cacao, Utanan, and San Antonio Hilongos ang apektado ni ining installation of mid-span near Barangay Liberty Gym and before cell site at Purok Uno, Makinhas, and a conversion of 3-phase sa Barangay Makinhas, Hilongos, mga higala. Adlaw Sabado kana, Pebrero 28, sa may alas 8:30 ang takna ko to alas 5:30 sa hapon. O ang atong PNP Baybay nagpasabot under the supervision of Police Lieutenant Colonel Dexter Idilio, nagpasabot kabahin ni ining Makabata Helpline 1383 National Reporting System Hotline of Baybay PNP.
official through posting nining maong Makabata Helpline 1383. So sa mga dapat i-report mao ang pang-abuso dili laman ang physical kundi apil na verbal, sexual, emotional. Pananamantala, diskriminasyon, kapabayaan, matinding paglabag sa karapatang pambata sa panahon ng armadong labanan. And as kinsa man ang dapat mag-report, pwede mismo ang bata nga biktima ang ginikanan. Kaparentehan, social workers, kapitan ng barangay, guro ng paaralan o kinsa man nga adunay personal knowledge sa mao nga pang-abuso mga higala, pwede ka na i-report sa Council for the Welfare of Children, Makabata Helpline 1383. Pwede usap sa numerong 0919-3541-383 and 0915-802-2375. Alang sa dugang kasayuran, pwede ninyo bisitahon ang Facebook page sa PNP Bye-Bye mga higala. And by the way, sa atong tunghano sa Visayas State University, wala kitay mga updates or any major nga mga panghitabo. So, mao kadto mga higala ato mga pasiunang impormasyon o kalang sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw. Rural Farm School sa Ormoc City may bisita sa VSU Field Root Crops aron sa pagkat-on sa bag-ong teknolohiya sa Lagutmon. Bye-Bye City nagpakita og ligon nga suporta sa pagpalambo sa infrastruktura sa edukasyon. At ang iyang dugang detalye ning mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa imong mga pasiuna at Mikay Gongora, and good morning sa bugos nga pwersa sa DYD-FM sa pagpanguna ni SM Dr. Cristina Gabrilio. Okay, sa update naman kita, tikang sa aton igkasi PCO, tikang sa PIA Eastern Visayas, pinaagi kan Ati Steffi Libarios. Good morning, Ati Steffi. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Miss Suzette. Good morning, Sir Ruel, Miss Penelope, Miss Micaela. Good morning, gihapon na aton mga mamarati ng online viewers sa social media. Tika nga iba-ibang partehan ng Eastern Visayas. Ako laan niyo yan ang makakaupod on behalf of Sir Bong kay may ada importante nga lakat or errand ni Sir Bong. So weather update naman nga diha Tacloban, parehas dida kan Miss Micaela, masirak-sirak na and blue na gihapan langit. So, mo payunta kung magpurpadayon na ini nga weather kay para magkamara gihapan naton mga gimpansampay or gimpinanlabahan. And as of this morning, waray man kita na basa or nakuha nga abiso hin power interruption ngan water interruption. And may adaliwat kita nakita nga, may ada kita nabasa Facebook page and Prime Water, magkakamay danerahin water disconnection din na syudad ng Tacloban starting from February 26 until this February 28 or Friday. Friday ba yun? Tama? Ay, Saturday, sorry. And para naman yan ang adlaw, ada namon nahikay nga mga balita. People's Organization hatayaw nga partian maasin, nakakarawa at himpondo ha DOST para himbambo project, upat nga mga NGAs naghatagin suporta. CDA 8, gindayaw ang programa han PHCCI Multipurpose Cooperative para han mga kabataan ha kooperatiba. Ang mga detalye hini nga mga balita, nurunian ha aton second half. Back to you, Ms. Suzette. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Yes, damang salamat Ati Steffi Libarios, and good morning sa bugos nga pwersa sa PIA Eastern Visayas sa pagpangunan ni Regional Head Rian Aranto. Okay, balik kita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Update anay san kamutangan san panahon. Okay, so among temperatura dinhi sa Kalbayog sa 27 degrees Celsius, pinakahamubo sa 21 degrees, pinakahitaas sa 31 degrees Celsius. So lauman an maadlaw, mapasok nga panahon dinhi sa Kalbayog, bugos ini nga magkulop. May ada sin cloudy sky sa pipera nga parte san syudad, so hamubuan tsansa san pag-uran.
dinhi sa syudad ano. So hopefully kay para after san pera ka adlaw nga pag-inuran, hopefully nga magdoro-diretso ini nga mapaso nga panahon. Pero ini nga mapaso nga panahon nagtitika paso ulit sa pahinomdom gihapon sa nga tanan, diri gihapon malimot nga pagdara sin tubig ito nga magsulot sin proteksyon kontra san init sugod san kalo or payong para naton malikyan iton nga mga heat related nga mga illnesses. Okay, update naman sa pagtaga tubig Calbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga concessionaires. Waray service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Pero tinikangan yan na nga adlaw Domingo, Marso 1, may naging palusad nga advisory ang Calbayog Water kundiin dudugang nga kabaraydan environmental fee equivalent to 9.29% sa basic charge makikita sa monthly water bill sa mga concessionaires. So ini nga environmental fee magsusuporta sa septage treatment plan program sa Calbayog para masigurado ang proper treatment sa household water, prevention of river and groundwater contamination, promote public health and sanitation, ngan to support long-term environmental sustainability efforts sa syudad. Sa pang-update, tikang naman sa Samelco 1, pagtaga-kuryente. Okay, so good news sa mga MCOs, waray service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaparong san kuryente. Okay, para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa syudad sang Calbayog, City Environment and Natural Resources Office Calbayog nakig-meeting sa mga barangay sa issue san sand extraction. 132 nga friends rescued nagpailarom sa amnesty process sa Las Navas. Ngan 3.19 milyones pesos nga kantidad sa mga proyekto sa eskwelahan sa Katarman ginpresentar sa school board. Ini ug iba pang mga balita ato nagdedetalye sa second part sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa aton oras, nga 31 minutos na ang naglabay sa alas 8 sa aga. Adi na ay papaabot natin sa iyo ang mga detalye sa mga balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Sugod, DYDC-FM sa Visayas State University, ngantikang sa PIA Eastern Visayas. At anunahon, aton kaupod tikang sa RP Borongan, Pinagikan at Tepen, Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Na mga salamat, Charmaine.
Good morning, Adelaida Picardal, ngan sugad man Julian Aguilar Abobo Arago. Yes, adina ka barangay ato na ilatag aton mga detalye siyahan. Sobra mil nga PWDs, persons with disabilities, hana syudad hana Borongan, kinarawat hin ayuda pinansyal tikang halukal nga pamunuan. Ang detalye ato na pamatian na report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Nga tanan sobra unmil nga ihapin PWDs, persons with disabilities sa syudad ng Borongan, adton gindulhan hin kantidad 2,000 pesos nga ayuda pinansyal tikangan lokal nga pamunuan, hagin dumara nga payout apag binuligay hit City Treasurer's Office, City Social Welfare and Development Office, o hit Borongan City PWD Association, aging buhat na Arayupan Multi-Purpose Gym na Barangay Campisawa Syudad, Dan Martes, Pebrero 24. Ini nga social services ang LGU Borongan in ginparigunan it City Ordinance number 3000 series of 2025, an ordinance repealing sections 7.8b and 7.2 and amending section 4, 5a and 8 of City Ordinance number 251 series of 2023. Ngan hining nga ordinansa gintatagan hin otoridad ang lokal nga pamunuan nga makapaghatag hin monthly financial assistance kantidad 250 pesos ang tanan nga kwalipikado nga persons with disabilities nga mga tuminangneng hit syudad han Borongan. Tuyo hini nga mabuligan ang PWDs tikang hit maraksot nga epekto inflation hit pagminahal hit mga parapliton kundin hirain sagmi nga nagaatubang hin mga ayat na pagkakamayadin sustainable nga panghita agud makabot iton ira matag-adlaw nga mga panghinginhanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa ato nga mga balita, gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod, libreng binhi sa mais gipangapod-apod sa mga mag-uuma diha sa Dakbayan sa Masin. Aniya si Dalia Biera Oret para sa report. Radyo Pilipinas Report. Nakadawat og libreng binhi ang mga mag-uuma sa Dakbayan sa Maasin ubos sa Agricultural Development Program sa lokal nga kagamhanan pinangagi sa Office of the City Agriculturist. Ang Corn Banner Program, usa sa nagunang programa sa LGU, ipangunahan ni City Agriculturist Engineer Julius Monghe, din 50 ka mga pakete sa sweet corn seeds o 50 ka pakete sa glutinous corn seeds ang gyapod-apod ngadto sa kapin sa gatusan ka corn farmers o farmer associations. Matod pa sa opisyal, dako nga tabang kining libre nga binhi sa pagpaubos sa inisyal nga gasto sa produksyon ug sa pagdugang sa kita sa mga mag-uuma tungod sa mas taas nga ani. Sumala pa nga ang mga dekalidad ug hybrid nga binhi mas lig-on batok sa mga peste ug makasugakod sa huwaw nga moresulta sa mas taas nga ginansya matag ektarya. Balita gikan sa Office of the City Agriculturist para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong oras, alas 8:35 na sa Kabundagon. Radyo Pilipinas. Live. Sa lain pang balita gikan sa VSU DYD's FM, Rural Farm Schools Ormoc City may bisita sa VSU Field Root Crops ano sa pagkat-on sa bagong teknolohiya sa Lagutmon. Ani ang detalye sa akong report. Sa padayon nga pagpaligon sa edukasyon sa agrikultura, may bisita ang mga implementers sa Rural Farm School kun RFS gikan sa Schools Division of Ormoc City sa Philippine Root Crop Research and Training Center kun Field Root Crops nga nahimutang sa Visayas State University. Ang delegasyon gilangkuban sa mga school principals, RFS coordinators ug mga estudyante nga nagtinguha nga makakaton direkta gikan sa mga eksperto kabahin sa pinakabagong inobasyon, teknolohiya ug maayong pamaagi sa produksyon ug pagproseso sa mga lagutmon sama sa kamote, kasava, ubi ug taro. Gipasiugda ni Center Director Marlon Tambis ang mandato sa Field Root Crops sa pagpalambo sa research, development ug extension sa sektor sa Lagutmon. Matod niya dako ang papel sa sentro sa capacity building ilabi na sa grassroots agricultural education aron mas mapaligon ang kahibalo ug kahanas sa kabatanunan.
Gidumala usab ni Research Assistant Miss Mary Rose Maniego ang technical nga tour sa sentro diin iyang gipasabot ang mga batakang gimboton sa field root crops. Gipangluhan ni Maniego ang grupo sa paglibot sa mga laboratorio o processing facilities. Din ilang nasaksihan ang nagpadayon nga mga research projects, product development initiatives o value-adding technologies alang sa mga lagutmon sa rehiyon o nasod. Lakip sa nakatunan sa mga partisipante ang mga pamaagi sa pagpausbaw sa kalidad sa ani, epesyenteng post-harvest handling o paghimo og mga produktong adunay mas taas na bili sa merkado, diin makatabang kini sa mga rural farm schools sa Ormoc sa pagpalambot sa experiential learning o agricultural entrepreneurship sa ilang mga estudyante. Sumala sa mga partisipante, ang maong pagbisita dili lamang study tour, kundi usa kini kalakang padulong sa mas lig-on nga kolaborasyon tali sa field root crops ug sa mga rural farm schools. Gilauman nga pinaagi niini, mas mapadali ang pag-adapt sa teknolohiya, mapalapad ang practical nga pagtuon sa uma ug mapaligon ang programa sa RFS sa Ormoc City alang sa umaabot nga mga mag-uuma ug agripreneurs. Gikan sa VSU DYD's FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Paran siya niya sumat ti nga PIA Leyte, Bamboo Projects and People's Organization ha mga barangay ang Maasin City, gimpondohan ng DOST, suportadohan mga NGAs. Arin report ni Bong Pidalino han PIA Southern Leyte. Ang Young Innovators for Sustainable and Environmental Development Association kon YESIDA Producers Cooperative sa Barangay Lunas, Dakbayan sa Maasin, nakaangkon og ayudang salapi gikan sa Department of Science and Technology, DOST, kantidad 600,000 pesos aron mapalambo ang ilang proyektong kapanginabuhian gamit ang kawayan. Pinaagi sa DOST program nga gitawag og CEST kun Community Empowerment through Science and Technology, napunduhan ang proyekto nga gitawag og Project Build, Bamboo Utilization and Innovation for Livelihood and Development through Science, Technology, Innovation, Interventions. Pagka-Biyernes, Pebrero 20, gipahigayon ang formal nga pagtunol sa naasing pundong salapi ngadto sa Barangay Local Government Unit of Lunas. Pinaagi ni Kunsihal Michael Leonardo Mercado, kinsa mo'y nagrepresent ni Mayor Luz Mercado, o gisaksihan ni Dr. Ramil Oy, DOST Provincial Director, Epifania Basa, punong barangay sa BLGU Lunas. Ingon man si Florencio Bandibas, Board Chairperson sa YESIDA. Ihasab mitambong ang mga personahe sa mga ahensyang muabag sa DOST, musuporta sa maong proyekto sa Manila ni Maria Aurora Sabalo sa DTI, Lirma Parado, Supervising Specialist sa TISDA, o Maria Dalia Gabriana, Labor and Employment Officer sa DULE. Nagunang katuyuan sa BUILD Project, mao ang pagpalig-on sa bamboo-based livelihood, pagkaplag o kung sa pailaing mahimong kabag-uhan gamit sa kawayan o paglahotay sa proyekto alang sa kalambuan sa komunidad. Mukabat o mga 45 hektaryas ang kalapad sa kayutaan sa Barangay Lunas nga naay kawayan. O karon nga niya na ang proyekto giatiman na kini. Sumala pa ni YESIDA Chairperson Bandibas dihang nahinabi sa PIA. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat ang imo report, Bong Pidalino. Good morning, Eastern Visayas. And para sa mga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, Shahan, City Environment and Natural Resources Office Calbayog, nakig-meeting sa mga barangay sa issue sa sand extraction. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Nagkaurusa ang City Environment and Natural Resources Office o Senro Calbayog, kaupod ang mga opisyal sa barangay Palanas Karangan Anislag, pati na ang mga sand extraction operators para sa usa nga kolaboratibo nga meeting may kalabutan sa operasyon sa pagkuha sa baras o graba.
Gintukib sa grupo ang mga isyu ngan kabaraka may kalabutan sa sand extraction labi na ang pagsunod sa mga balaod ngan regulasyon. Ginpasabot sa senro ang proseso sa pagkuha san kinahanglan nga mga legal nga permiso ngan naghatag sa giya base masiguro nga legal ngan organisado ang operasyon. Gin siguro liwat sa opisina nga andam sira maghatag suporta ngan technical nga bulig sa pakigkoordinar sa lokal nga gobyerno base mapadayon ang responsable nga pagdumaras sa natural nga rekorso. Pinaagi san kooperasyon san barangay, mga operator ngan LGU, ginlalauman nga mapaparigon ang pagsunod sa balaod, ngan mapoproteheran ang kalikupan, samtang ginbubuligan ang lokal nga industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nama report, Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga, France Navarrete probe, samtang hapagpapadayon hato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas, House Minority Leader Libanan, iginuundong adton na dayon nga pagplanohan na Sorsogon, Northern Samar Link Bridge. DPWH maglalatag timeline han feasibility study. Ada natin report. Radyo Pilipinas report. Iginduduso minority leader Kamara ang dayon nga pagtikang han mahugot nga pagplano paran ginproponer nga Sorsogon Northern Samar Link Bridge didan hearing han Committee on Public Works and Highways may kalabutan han House Bill 4589. Hanasabi nga hearing gintagan doon ni House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan nga ang proyekto diri ila ordinaryo nga infrastruktura kundi usa nga panmaihaan nga solusyon base mapakisig ang konektibidad han Luzon ngan Eastern Visayas. Sumalaha iya ang kalampusan han sugad kadako nga proyekto nagtitikang hamaupay ngan komprehensibo nga pagplano. Iginpahayag ni Libanan nga sakop han planning services, ang technical nga pag-aram, environmental impact assessment, geodetic ngan oceanographic surveys, traffic demand analysis, ngan financial ngan economic viability assessment. Iya pagindugunan nga kunwaray marig-un nga feasibility study diri masisiguro ang husto nga paggamitan pondo ngan pan maihaan nga kamarig-un han tulay. Gintagan gihapon niya importansya ang papel han Project Preparation Division han Department of Public Works and Highways o DPWH nga amo nagbubuhat han pre-investment studies nga nagaandam han mga dokumento para ang procurement han feasibility study. Sumalahaiya diri dapat madilatar ang proyekto tungod han teknikalidad o kakulangan ha koordinasyon kundi kinahanglan ibase iniha datos ngan sayantipiko nga pag-analisar. Hakatapusan han hearing nagkomiter ang DPWH nga magahatag hin konkreto nga timeline para ang procurement and feasibility study base masiguro ang transparency, accountability ngan klaro nga direksyon han Sorsogon Northern Samar Link Bridge. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa laing pang balita, gikan diri sa lalawigan sa Southern Leyte, RHO Buntok nagpahigay ng kalihukan subay sa pagsaulog sa Oral Health Month. Para sa dugang nga detalye, ania ang atong report. Radyo Pilipinas report. Malampuson nga gisaulog sa Buntok Primary Care Facility ang Oral Health Month. Pinagi sa ilang outreach activity ubos sa programang Puro Kalusugan nga gipahigayon sa Barangay Dao ug Maoilab sa lungsod sa Buntok, Southern Leyte. Ang mga kalihukan naglakip sa mga interactive health education sessions alang sa mga daycare pupils aron nga tudluan sila sa saktong pagatiman sa ngipon ug maayong dental habits samtang bata pa. Nang apod-apod usab og mga oral health kits ngadto sa mga tinun-an aron nga madasig sila sa inadlaw-adlaw nga pagpanudlo. Humani ini gipahigayon sa bang libreng serbisyo nga pag-ilis o pag-imot og ngipon alang sa mga lumulupyo sa komunidad nga nanginahanglan og dental care. Ang dental team gilangkuban ni PHSO Dentist Dr. Julius Duarte o DOH Dentist Dr. John Vinis Saligtas. Samtang ang health team gilangkuban ni Socorro Macairan sa BHS Divisoria o HRH nurse nga si Lovela Saga. Dako ang pasalamat sa maong buhatan nga to sa mga opisyal sa barangay.
o gilaw sab nila ang tabang sa mga daycare teachers, lakip na ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars sa tibok komunidad sa ilang walay puas nga suporta o kooperasyon. Pinaagi sa pagtinabangay, padayon nga gipalambo ang himsog nga pahiyom alang sa mas himsog nga komunidad. Balita gikan sa lungsod sa Buntok para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugno sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa lain pang balita gikan sa VSU DYDs FM, Baybay City nagpakita og ligon nga suporta sa pagpalambo sa infrastruktura sa edukasyon. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Ang City Administrator nga si Attorney June Kayunda Jr. nga nagrepresentar kang Mayor Jose Carlos L. Cari mitambong sa pagpirma sa Memorandum of Agreement kun MOA tali sa Department of Education kun DepEd ug mga partner nga syudad alang sa Nationwide Classroom Building Program niadtong Pebrero 23 ni kasamtangang tuig sa Ceremonial Hall sa Malacañang Palace. Ang maong kasabutan nagpakita sa ligon nga paningkamot sa lokal nga panggamahanan sa baybay sa pagpaayo sa kalidad sa edukasyon alang sa mga baybayanon, pinagi sa pagpalambo sa mga pasilidad sa eskwelahan ug pagpaligon sa papel sa pamilya ug komunidad sa pagkat-on sa kabatanunan. Ubos sa nasudnong inisyatiba, magtinabangay ang DepEd ug mga local government units kon LGUs sa pagtukod, pag-ayo ug pagpalambo sa mga classroom sa tibuok nasod aron masulbad ang kakulang sa mga lawak klasihan ug makahimo og mas luwas ug angay nga palibot alang sa epektibong pagkat-on. Matod sa mga opisyal, ang programa naghatag og mas dako nga papel sa mga syudad sa procurement, construction ug project management, samtang ang DepEd magtakda og teknikal nga mga sumbanan ug mag-validate sa pagsunod sa mga rekisitos sa dili pa ang final turnover ug pagpagawas sa bayad. Sumala sa palasyo, kabahin kini sa mas lapad nga plano sa gobyerno nga mapaspasan ang pagtukod sa mga pasilidad sa eskwelahan, pinaagi sa mas ligong panagtambayayong tali sa nasyonal ug lokal nga panggamhanan. Kailangan din nating ihanda ang ating kabataan sa makabagong mundo. Kaya't ipinapatupad natin ang mga programang patuloy na susuporta sa ating mga guro at sa ating mga mag-aaral. Ang Nationwide Classroom Initiative gisuportahan sa pondo ubos sa 2026 General Appropriations Act nga nagahin og kapin 85 bilyones ka pesos alang sa mga pasilidad sa batakang edukasyon. Laki pang unang hugna sa pagtukod sa libo-libong classroom sa tibuok nasod. Gidawat sa mga lokal nga opisyal ug mga tigpalambo sa edukasyon ang maong panagtambayayong isip usa ka mahinungdanong lakang aron mapakunhod ang kakulang sa mga classroom ug mapaayo ang kahimtang sa pag-eskwela sa mga estudyante ug mga magtutudlo. Gikan sa VSU DYDs FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Glody Kayunda. Tong oras 49 minutos nang milabay human ang alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Kakadugangan nga balita, CDA8 gindayaw ang programa ng PHCCI Multipurpose Cooperative para sa mga kabataan kooperatiba. Adin report ni Denny Rose S. Pineda, BIPSO intern han PIA Leyte. Gindayaw Cooperative Development Authority 8 and PHCCI Multipurpose Cooperative tungod ang ira padayon nga pagtagad na pagpauswag han mga kabataan nga napaningkamot nga ang kabataan in katatapuran nga magdudumarahan kooperatiba ha maabot nga panahon. Ang PHCCI MPC Tacloban pinaagihan KDS Laboratory Cooperative inagdumarahan Youth Engagement in Cooperative Education Forum nga may tema nga Elevate Rising Together as Empowered Youth and Building the Leaders of Tomorrow, Leyte Academic Center, Hapalo, Leyte. Sumala kan CDA 8 Regional Director Venus M. Journalist ng Board of Directors Management and PHCCI sugadman mga ginikanan ng mga kabataan nga hiraan nagdadarahan papel kumo mga guardians of the legacy. Pinaagihan pagiyahan kabataan ngadto ha responsable nga liderato ng masarig nga pagdumara pinansyal. Dugang pa ni journalist ngan mga batanon in may dako gihapon nga papel a pagpadayon ngan pagbagohan sektoran kooperatiba a pagsiguro nga ini in padayon nga marigon para hanti arabot pa nga henerasyon. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, inihi Denny Rose Pineda, BIPSO intern. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat sa nimo report, Denny Rose Pineda. Good morning, Eastern Visayas! Balita kita sa Northern Samar. 132 nga mga friends rescued nagpailarom sa amnesty process sa Las Navas. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
132 nga mga France rescued sa Northern Samar ang nagpailarom sa duha ka adlaw nga amnesty orientation sa Las Navas sa pagpanguna sa Local Amnesty Board Catbalogan kasugbong ang 20th Infantry Battalion. Sa ginbuhat nga briefing, ginexplikar sa Local Amnesty Board Secretariat ang detalye sa amnesty program sa gobyerno ug ang deadline sa pag-file sa aplikasyon kutob Marso 13 yana nga tuig. Kahuman sa orientasyon, formal nga nag-file sa petisyon sa amnesty program ug nanumpa sa Oath of Allegiance ang 132 nga mga aplikante sa atubangan sa mga representante sa Public Attorney's Office. Katuyuanan sa programa nga matagan sa tsansa ang mga ani rebelde nga makatikang utro ug makabalik sa normal nga kinabuhi sa bulig sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Traffic enforcer, duha nga iba pa, voluntaryo nga nag-surrender, hagin pahugot nga kampanyahan Pro-8 kontra illegal nga droga. Ang detalye, report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Pamumuno na Regional Director, Police Brigadier General Jason L. Capoy, malampuson nga nahipatikan Police Regional Office 8 kan Pro-8 ang pagsurrender hintulong nga personalidad illegal nga droga ha mga probinsya ng Eastern nga Northern Samar han Pebrero 23, 2026. Ini nga kalampusan inbungan ginpakasad nga community engagement ngan estratehiko nga operasyon ng pulisya nga may panuyuan nga surapon ang aktibidad ng illegal nga droga ha mga komunidad. Ha syudad Borongan usa nga 40 anyos nga traffic enforcer naging kilalang high-value individual kun its VI nga may ada alias nga Lim ang sumurrender pagkatapos ang igin kasa nga house-to-house campaign han Borongan City Police Station. Habungtan balanghiga, voluntaryo nga nagtubyan ang mga otoridad din sa nga alias Zander, construction worker nga upod street-level individuals kun SLI tungod ang masinsinan nga dialogo nga advokasya han Balanghiga Municipal Police Station. Samtang habungtuan San Antonio, Northern Samar, sumurrender liwat in isang alias Nard, 28 anyos, sa nga SLI, ha mga otoridad in San Antonio MPS. Kundiin, dayon hiya nga iginpailar ma-counseling ang orientasyon, may tungod ang maraot nga epektohan illegal nga droga, ngan mga legal nga konsekwensya hini. Iginpahayag ni R.D. Capoy nga iningapitadin subayhan direktiba ni PNP Chief, Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga nagtutuyo nga balansihan ang istrikto nga pagpasunodan balaod ngan ang paghatag hinigayon para ha rehabilitasyon ngan pagbaguan kinabuhi han mga nalihis sa dalan. Hapag kaya na aton man nagsurrender iniging papailarom na ha kaangayan nga dokumentasyon nga nakatalaan gihapon nga umagi ha mga intervention program han gobyerno base hingpit nga makabalik hintuhay ha sosyedad. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Lalawigan sa Southern Leyte nakadawatog 53 milyones ka pesos nga ayuda sa Bagong Pilipinas RISE program. Ania si Ma'am Gemma Destriza para sa report. Radyo Pilipinas, report. Ang fiscal year 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance Bagong Pilipinas RISE Program usa ka inisyatibo sa national nga gobyerno nga naghatag og financial nga suporta sa mga lokal nga pangamhanan aron mapalig-on ang produksyon sa bugas ug matubag ang panginahanglan sa komunidad. Ang mga formal nga paghatag nga gipahigayon sa Palasyo sa Malacañang gihatagan ang probinsya sa Southern Leyte og kantidad 53 milyones ka pesos ubos sa mga programa. Dakong pagpasalamat kang Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pag-aprobar sa mga pundo nga magamit aron mapalambo ang produksyon sa bugas ug suportahan ang mga mag-uuma. Matubag ang diha-dihang panginahanglan sa mga pamilya o komunidad. Mapalig-on ang lokal nga ekonomiya ug mapahimuslan ang efficient ug patas nga paghatag sa serbisyo.
Ang mong pundo o sa kaminungdanong lakang padulong sa mas ligon, mas luwas ug mas mauswagon nga kaugmaon alang sa katawhan sa Southern Leyte. Balita gikan sa probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Atong oras, alas 8:56 na sa Kabundagon. Good morning, Eastern Visayas! Yes, gikan sa VSU DYD's FM, wala na may mga balita. So, una na lang kami nga manamilit, temporaryo nga manamilit. O din hinatapos ang among partisipasyon. Din hining atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa among station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Valia Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ug akong kauban si Glody Kayunda. Alang ni atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Di din naman liwat sa PIE Leyte, waray nagyap kami mga balita. So, amo ito namon mga bugos nga mga balita. Di probinsya ng Leyte ng Tacloban. Dako nga salamat ta aton mga naging news contributors. Bong Fidelino, aton PIA Southern Leyte GIC, ESO interns. Handa mo nga salamat gihapon kan Miss Charmaine. Hangaran na namon Regional Head, Sir Rian Arinto. Ako naman, Steffi Liborios, nagsisiring. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Sa katapusan nga balita, dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, 3.19 milyones pesos nga mga proyekto sa eskwelahan sa Katarman, Northern Samar, ginpresentar sa school board. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Ginpresentar sa local school board sa Bungtos San Katarman ang mga proyekto pan-eskwelahan nga maabot sa 3.19 million pesos nga popondohan tikang sa 2026 Special Education Fund. Durante sa meeting sa LSB, kaupod si Municipal Administrator Renato Esedera, ginlaygay sa Municipal Engineering Office ang mga detalye sa mga plano and programs of work. Upod sa mga proyekto, ang construction sa Phase 2 nga perimeter fence sa New Rizal National High School nga nagkakantidad 1.5 million pesos. Pag-upay sa covered court sa Katarman 1 Central School, pag-upay ng pagpahilapad sa mga district offices sa magkadurodelain nga eskwelahan, ngan pag-upay sa atop ngan Kisame sa Kawayan Integrated School nga nagkakantidad 500,000 pesos. Nakatalaan nga tikangan ang implementasyon sa masunod nga mga semana. Samtang naabot sa 9.8 million pesos ang bugos nga education fund sa LGU Katarman para sa 2026 nga igalutaga para sa infrastruktura, sweldo sa 24 nga magturutdo, ngan 15 nga security watchman, ngan iba pa nga operational nga kinahanglanon sa mga eskwelahan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 1 minuto na laan nagpapabilin antis mag alas 9 san aga. So, Ate Pen, Kuya Roel. Good morning, Eastern Visayas! Yes, Miss Charmaine, inaapi kinakitahin na oras para haton Thursday edition Feb 26. Aton taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Manamilit anay kami yan para naton temporaryo nga panamilit aton pagkaurusay ng aga. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Hatran sa meter. Kapod natin didiha Master Control, Engineer Alcuina Baldonido, News Contributors Daisy nga natisok. Ati Pen pumida ini para pagpasalamat o ipasalamatan liwat natin Franz Navarrete Probe, Merly Hicomo, Juliana Aguilar Abobo Arago, ngan Adelaida Picardal. Buwas nga haw paringo oras ngan istasyon, di nila haton na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas! Yes, gikan usab diri sa Radyo Pilipinas Sugod, kami manamilit na ning atong edisyon karon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Atong nga pasalamatan ang atong mga kaubang frontliners sa ilang mga balitag impormasyon og sa atong kauban diri sa Master Control sa panguna sa atong mga technician board sila si Serito Cabales, Sergio Integra, kauban ang atong mga work immersion students gikan sa Sugod National High School ug interns gikan sa Southern Leyte State University.
Sa ngalan sa kinatibukang pwersa ning atong sibianan sa Macau Sapa, kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan Ruel Bugnos magpasalamat og hangtod sa sunod nga edisyon ning atong programa ang Good morning, Eastern Visayas. Ngan dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navilon, ako ang iyong nakaupod Charmaine Perito Balvas. Damalawat nga salamat sa naton tagkontribuer balita Suzette Pretencio. Nakaupod naman naton sa Master Control si Engineer Joven Cardenas. Mga salamat and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines.